Hindi po pwede na inaasahan mo paano ibenta ang produkto mo dyan sa bagong hire. Kasi kaya tayo nagiging dependent tayo sa empleyado natin eh. Kasi pagpasok ng sales mo, pag nag-apply sila, tinanggap mo sila, wala kang steps na maibigay. Dapat sinusundan nila yung pattern na nabuo nabuo mo. Alright, so Gilivers, pag-usapan natin, ano ba dapat ang maging focus or role ng isang entrepreneur or business owner sa negosyo niya? Let's go! Let's go! Okay, so sa tagal na rin natin sa pagninegosyo, sa ups and downs, failures and success, sa different businesses na nilaunch natin, meron akong natutunan na isang formula kung ano ang dapat nating gawin as business owner. And that is the rule of 24%. Okay? So, the rule of 24%. Para po sa ating lahat na negosyante, dapat ang ginagawa natin is 24% of the 100% of the task na nakalatag sa table natin. Napansin natin, di ba, ang dami natin dapat gawin sa negosyo natin. Kung tatanungin ka ngayon, maglilista ka, may git 100 yan. Okay? So, kaya pag ginawa natin lahat ng 100 na yan, mapapagod tayo. Hindi natin kaya. Kaya, the best way to do is to choose only 24%. That is the rule of 24%. Okay? Doc, ano ang gagawin ko sa 24%? O paano ko pipiliin ang 24%? Ito po, 3 department. Okay? Ang dapat nating i-focus. At anong gagawin natin? First, marketing. So, Doc, ano ang role ko sa marketing as a business owner? Ulitin ko, hindi ko mag-edit. Hindi ko ang gagawa ng reels mo. Hindi rin ikaw ang mag-upload. Okay? Ang gagawin mo lang po is to expose yourself and your business. Okay? Walang negosyante na matagumpay na nagtatago sa likod ng camera. Sa panahon po ngayon, lalo sa startup, kailangan nakaharap ka sa camera. Yes, merong mga nagtagumpay, pero noon pa po yun. Ngayon, nandito na tayo sa digital stage. Kaya dapat, as an entrepreneur, isa kang digital entrepreneur. Okay? Ipakita mo ang mukha mo diyan sa social media platforms. Okay? That is the rule of 24% in marketing. Okay? Showing your face sa social media platforms mo. Huwag kang magtago as a business owner. Okay? So, second, after marketing, sales. Ano ang role mo sa sales? Okay? So, ganito po. Isa rin sa natutunan ko po na dapat nasa sales tayo. Ikaw muna ang magbenta. Okay? What is the importance of that? Ito like ko sinasabi sa vlog ko na dapat nagbebenta tayo. Pero ito ang tunay na dahilan. Okay? Ikaw ang magbenta sa 10 tao, 20 tao, hanggang 100 tao ng product mo o ng services mo. What is the purpose? This is the purpose. So that you can craft the different steps how to sell your product. Ikaw ang dapat bumubuo ng sales pitch ng product mo. Dapat ikaw ang nagka-craft ng procedure. Step 1, 2, 3, 4, hanggang 10, paano ibenta ang products mo. Para alam mo sabihin sa sales team mo, para alam mo sabihin sa sales members mo. Hindi po pwede na inaasahan mo paano ibenta ang produkto mo dyan sa bagong hire. Kasi kaya tayo nagiging dependent tayo sa empleyado natin eh. Kasi pagpasok ng sales mo, pag nag-apply sila, tinanggap mo sila, wala kang steps na maibigay. Dapat sinusundan nila yung pattern na nabuo nabuo mo. Okay? Alam nyo ngayon dahil nasa nasa IMG nga po tayo. So, ako talaga ang nag-o-offer. What is IMG? Nagdi-discuss. Ako po nagsasabi, what is Kaiser? Anong pwedeng gawin sa'yo ng Kaiser? Diba? Sinasabi ko, 3-in-1, healthcare, life protection, and investment. Sa kakausap ko po, sa mahigit 20 tao araw-araw, nakabuo ako ng steps 1 to 10. Kung ano yung dapat na unang sasabihin mo, pangalawa, pangatlo, and how to close. How to close any deal. Naaral ko po siya. So, ibig sabihin po kasi, yung procedure natin sa sales, nag-a-adjust po yan. Ini-improve natin yan. Paano natin ma-improve kung ikaw mismo, hindi mo na-experience na magbenta ng product mo o ng services mo? Rule of 24%. Magbenta ka, then, write the different steps. Okay? Third, after the marketing, sales, meron tayong after sales. Okay? Ikaw mismo, itry mo sa first 5 clients mo, magpunta ka dun sa nag-avail ng products mo.
magpunta ka dun sa nag-avail na services mo. Kumustahin mo, ikaw mismo, para marinig mo ang feedback, okay? So after hearing all the feedback, you go back to your products, you go back to your services para ma-improve mo. So you do it again and again hanggang sa ma-perfect mo your marketing, your sales, and after sales. Okay? Alright, so sa lahat ng business owners, yan bang ginagawa mo kasama sa rule of 24%? Kasi ako naniniwala na yung 76% ng trabaho sa negosyo mo, kaya mong ibayad. But the 24%, hindi kayang ibayad sa ibang tao. Ikaw mismo. Okay? Let's go. Let's go. Copy po tayo. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.